Malacanang asserts peace talks with the Moro Islamic Liberation Remove magazine, open bolt. well, and any impasse Sir? is settled. Move. Deputy Presidential Spokesperson Abigail Bata says the government Men, understands release the magazine. of the Open MSF, bolt. but she stresses the two panels are working with each other to resolve these issues. She adds the impasse is understandable since the two groups are working on the annexes of the agreement, which is the most difficult portion of the talks. MLF. Hindi pa tuluyang napaplansya ang final peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Ito'y dahil hindi pa magkasundo ang magkabilang panig sa ilang issue, partikular ang usapin ng wealth sharing. Hiniling ng gobyerno na magkaroon ng patas na hatian sa mga Tayo revenues. na, Tiniente. Ayun Pero na si Manny. 75% to 25% na hatian naman ang gusto ng MILF pabor sa kanila. Ayon sa palasyo, desidido si Pangulong Noynoy Aquino na magtagumpay ang peace talks. Katunayan, pinadala na ng Pangulo sa Kuala Lumpur sina Presidential Spokesperson Edwin Lasierda at ang advisor niya sa peace process na si Teresita Teles. Ipagpapatuloy ang negosasyon bukas. Ano mga buddy? Kamusta na kayo? Mabuti naman. Magandang araw sa iyo, Tiniente. Ganon din sa'yo, Commander. Mabuti naman at nakarating kayo sa lugar na ito na maluwalhati. Commander, nais kong ipaalam sa'yo na makabubuti siguro magkaisa tayo tungo sa kapayapaan. Ayaw din namin na labanang ito. Labag din sa kalooban namin na makitang kapwa Pilipino nagpapatayan. Katulad ninyo, naghahangad din kami ng kapayapaan. Pero kayo at ang mga Kristiyano ang dahilan ng kaguluhan dito sa Mindanao. Ang Mindanao ay para sa mga Muslim, at kayo, alam niyong lahat na marami ng dayuhan ang nagtangka na sakupin ang bayang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon, nakalulungkot na isipin, kapwa Pilipino pa nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupaing ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik ang bawat lupang kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw, Tiniente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tugisin kami para mga hayop sa aming mga sariling lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami. Samantalang kami, ano? Nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo. Mga sundalo kami. At meron kami mga utos na sinusunod. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao. Para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo, may plano ang gobyerno, pero hindi para sa lahat. Hindi para sa aming mga Muslim, kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakim. Tingnan mo, Tiniente, kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng punong kahoy. Hindi ba kayo mga Kristiyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga Kristiyano. At kami mga Muslim, nasa kabundukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga Kristiyanong politiko. Buddy, hindi ito personal na labanan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. At kayong mga sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa nakatataas sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ng malalagas. Tiniente, kaya kami bumaba at nakilahok sa usapang pangkapayapang ito ay upang maparating namin sa gobyerno kung anong dahilan kung bakit kami nakikipagdigmaan sa inyo. Makakaasa ka, Commander. Hindi pa tuluyang Magandang araw napaplansya sa'yo, ang Tiniente. final peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Ito'y dahil hindi pa magkasundo ang magkabilang panig sa ilang issue, partikular ang usapin ng wealth sharing. Buddy, Hiniling ng gobyerno na tandaan magkaroon mo, ng patas na hatian manos sa na mga tayo. revenues. Pero Sinagip mo ang buhay ng 75% pamangkin to ko. 25% na hatian naman Tinabla ko ang ang gusto buhay ng mo. MILF. Pero